Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, maraming salamat dahil sa pagsusulat ko dito ay parang nawala ang aking lungkot at stress sa work. Dahilan sa halos araw-araw ay maraming ginagawa at hinahabol ng mga submittals sa aming client. Pero ganun pa man ay nakakaraos din kahit papaano at na-maintain ko ang outstanding safety performance namin at mataas pa rin. Ang aming scores out of 5 contractors ay kami ang nangunguna at masaya naman ang buong team at minsan kailangan ko talaga na magpakatatag sa sarili. Iba yung pag-iingat lagi para hindi ako maiwan at nais ko lagi na ang aking leadership ay kung maaari lang sana gusto ko. Perfect. Ngunit batid ko na mahirap yun o wala kasing perfecto, Reggie. Kaya sa abot ng aking mga kaya ay gagawin ko ang lahat ng ito para lang mapanatili ang magandang performance dahil nagre-reflect ito sa aking management kapag pinabayaan ko. Kaya kung higpit lang ay maaari ako na siguro sa listahan ng mga managers. Kuya E, nais kong pasalamatan ang lahat ng nakikinig ng aking mga kasaysayan. Batid ko na minsan ay mahirap o masakit isipin kapag sinabihan ka ng negative feedbacks. Pero this is my life and I cannot guarantee a perfect life to all listeners. Wala naman talagang perfecto nga kasi Reggie. At maaring minsan ay hindi akma sa kanilang expectation kaya sila nagagalit. Well, kung sa magagalit, mas marami nga nagagalit dun sa kwento ni Christian. Pero tingnan mo siya, hindi naman siya okay lang sa kanya kasi alam naman niya na iba-iba talaga yung mga tao. Kahit ako nga nakikiusap na, 'di ba, na wag masyadong ganun yung mga comments, pero ganun talaga sila. Wala tayong magagawa. Mga kung kupal talaga eh. I strongly understand the situation of everyone who are in this channel. As a matter of fact, I subscribe to other channels kapag love stories ang aking nasa isip na pakinggan. O ano kaya ay yung mga horror stories. It might be because that I don't like, tanggalin ko to ayoko kasi nang kino-compare ako sa ibang channel kasi may iba-iba kaming mga iba-iba yung mga qualities ng may mga bosses. So ayun. So igalang natin sila, igalang din natin yung channel ng bawat isa, no? Ayoko nang ganun kasi gusto ko pare-pareho na mga sinusuportahan or hindi naman sila sinisiraan. Anyways, Kuya E, sa aking pagpapatuloy na kwento nung ako'y nasa Petrora Big pa ay sadyang makulay na mayroong halong lungkot, saya, pag-iwas at pag-ibig na aking naramdaman noong mga panahong yon. Isa sa hindi ko malilimutan ay noong nagkaroon ng problema ang aking ate sa kanyang kalusugan at hindi siya umabot sa ospital. Ay dead on arrival siya dahil sa namatay ang kanyang anak sa sinapupunan. Dahilan sa delayed ang paglabas nito sa kanyang bahay bata dahil uso pa noon sa bahay mga anak. Ngunit hindi ito successful kaya nagpasya silang dalhin sa ospital ang aking ate na hindi naman umabot at along the way to hospital ay binawian na nga ito ng buhay na siyang ikinalungkot ko at namatay siya na may samaan kaming dalawa ng kalooban. Hindi ko rin ito lubos maintindihan dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang katwiran. Kaya hindi ko alam kung sino ang aking papanigan at dapat kong intindihin kaya sa aming pag-uusap sa phone ay tinigil ko muna para pag-isipan kung ano ba talaga ang mangyayari sa Pinas at ano ba ang mabuti kong gawin para mabigyan ng solusyon ang gulo sa aming magkakapatid. Dahil ayaw ko ng pamilya na magulo at kaya ako nag-sacrifice na mag-abroad para makaahon kami sa kahirapan at matiwasay kaming mamuhay ng walang gulo sa pamilya na naging dahilan kung bakit ako'y laging umiiwas sa mga tukso at nagtagumpay nga ako sa loob ng 3 taon ng pananatili ko sa Petrora Big. Kuya E, naging masaya naman ang buhay o pakiramdam ko dahil noong namatay ang aking ate ay meron akong naging kaibigang Pinoy community at sila ay nagambag ng kaunting halaga para ipadala sa family ng kapatid ko at pinadama nila sa akin na handa silang tumulong sa sinumang Pinoy na narito sa Saudi Arabia po
At sa Christian church na aking dinadaluhan ay nag-ambag rin sila. Umabot po ng 2,000 Saudi Riyal ang nalikom na halaga. At ang mga kaibigan ko sa USA ay nagpadala rin ng dagdag na tulong sa family ng aking ate. At never nila akong pinabayaan sa mga panahong nagdadalamhati ako sa nangyari sa aking ate na namatay dahil sa failure of child delivery. Ganun pa man ay lalong dumami ang aking kaibigan dito sa Saudi Arabia at ang iba ay nasa Riyadh, Jeddah, Jubail, Al-Khobar, Dammam at iba pang location sa KSA. Pero tuloy pa rin naman ang aming communication sa FB at Messenger for any updates po magpahanggang sa ngayon. Kuya E, ang tukso ay hindi pa rin naman nawawala. Kaya panay pa rin ako sa pag-iwas sa kanila lalo na kapag ang pakiramdam ko ay ako ang pinag-uusapan o pinupuntirian nila. Lagi ko silang handa na i-block. Lagi sila sa akin dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang panandaliang aliw o saya na siyang makakasira sa aking mga plan sa buhay po. Isang beses ay sinabihan ako ng kasamahan ko sa trabaho na ipakilala niya raw ako sa isang Saudi na security guard ng Petrorabig dahil naghahanap raw ito ng marunong magmasahe sa katawan. Nagtapos rin naman ako ng reflexology pero more on acupressure ako. Kasi yun ang pinagtuunan ko ng pansin dahil sa mga theory na most effective at madaling gumaling ang isang tao. Kuya E, nalaman nila na marunong ako dahil minsan nagkasakit ang kasamahan naming Pinoy ay nag-offer ako na ako ang maghihilot sa kanyang katawan at nang matapos ko nga itong mahilot ay mabilis ang paggaling ng kanyang lagnat. Kaya ang ginawa ng isa kong kasamahan, ipinakilala niya ako sa isang Saudi at sinabi niya ay pinakagwapo at mabait. Pero sinabi ko na wala akong panahon para sa sandaling aliw at lalo na ang maging kabit ni Numan. Pero sinabi niya na mabait naman ang Saudi na kanyang kakilala. Pero ilang beses ko pa rin inulit na kilala ko sila kaya umayos ka dahil hindi ako nagbibiro sa puntong ito. Sinabi ko na papayag ako basta trabaho lang at walang personalan at sinabi niya na guaranteed na maayos ito at wala kang pagsisisihan sa kanya. Sinabi ko rin na gusto niya na ako ang magmasahe sa kanya ay gusto ko meron akong kasama because security is the best policy in my life. Kaagad namang nagsabi si Kuya sa bata na ako ang sasama sa kanya kaya ako ay pumayag na manghihilot sa isang Saudi. Tutuloy ko na lang po ang susunod na pangyayari sa aking susunod na mga liham para sa inyong lahat. Ingat po. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig ng aking buhay dito sa Saudi Arabia. Sa susunod na lang po ng pagpapatuloy ng aking nakaraan noong ako'y nasa Petrorabig po. God bless you all and always take good care anyone, okay? Hintayin natin ang susunod na liham ni Reggie at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.